The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this radio station. Sama-sama sa ating radyo, i-tune mo na. Kumilos ka na hanggat maaga. Gumalaw-galaw, bumangon na sa kama. Di pwedeng malate, pagpasok sa eskwela, sa trabaho, sa office, sasakay ka pa. Simula ng sigla, radyo ang kasama. Makinig, makisalo, makibarkada. Dito sa aming radyo, Radyo CLSU 107.3 Radyo CLSU. Radio, you're still tuned in to 107.3 Radyo CLSU Live. Today is September 25, 2025, Thursday, and time check, it's already 10:33 in the morning. And it's time for another episode of CHS iBits, where ideas are discussed and explored. I'm your Bits Navigator, Sarah G. And this is Flor Samera, and this is your go-to space for business, innovation, and technology. Bago po ang lahat, we would like to greet our university officials. First off, to our university president, Dr. Evaristo A. Abella, mabuhay po, sir. To our Vice President for Academic Affairs, Dr. Ravelina R. Velasco, mabuhay, ma'am. To our Vice President for Administration, Dr. Ariel G. Mactal, mabuhay po, sir. To our Vice President for Research and Extension, Dr. Emmanuel M. Vera Cruz. Mabuhay, sir. To our Vice President for Business Affairs, Dr. Karenina B. Romualdo. Mabuhay po, ma'am. Of course, to all our directors and deans from different colleges, especially to our Dean, Dr. Celaira B. Castillo. Mabuhay, ma'am. And to all our department heads, especially to Dr. Joel Juvenal, Ma'am Sara Algozo, and Ma'am Celeste D. De La Cruz, mabuhay po sa inyong lahat. Good morning also to our station manager, Ma'am Zaril Villaflores, and to our pilot, Sir Lester. And of course, to all the faculty and staff, to the University Security Force, University Transport Service, at sa ating mga student leaders, and sa ating dear students, mabuhay po and a pleasant morning sa inyong lahat. Ayan, hello, mabuhay sa ating mga bitzers na ngayon ay mga busy, no? Yes. Dahil ngayon ay second day ng Ride Fest. Kumusta naman, no, ma'am? Kumusta ang inyong Ride Fest so far? Yes, kahapon nagkaroon tayo ng opening. And yes, kakagaling lang natin sa parade. Yes, kaya ayun po, makikita nyo sa aming suot ni Ma'am Sara, no? Ito ang theme ng ating Ride Fest 2025. Yes. Groundwork to Greatness of Innovation and Impact. Ayan. Yun. Kumusta ang parade kanina, ma'am? Yun, naka 4,600 agad akong walk, ma'am. Ay, ako hindi ko pa chinecheck. Ayan. Pero nakakatuwa. At ang daming nag-perform kanina. Yes, nag-enjoy and shout talaga out ako. po. Ang daming performances kanina. And of course, no, shout out sa ating mga ngayon ay nasa Cook Fest. Yes. No? And also ang kakayari lang na Ride Quest. Ayan. So, congrats sa mga nanalo and sa mga nagluluto pa lang ngayon sa ating anong tawag na nga ulit, ma'am? Cook Fest. Yes. Yan. Na ngayon ay saan nagaganap sa events place natin. Yes, sa Ayan. DHTM. Ayan. Pwede po kayo manood doon. Yes. Live po silang nagluluto lahat. Yes. So, yan ang mga bitzers, no? Since, ayan, Ride Fest ngayon, Yes. Ma'am Flor. Yes. And speaking of Ride Fest, no po, sa ating mga bitzers for today, ang atin pong Bitspert ay isa ring business owner and he is also an awardee. Wow. Bigatin From mga, CHSI. So, kung kayo po ay nakaikot na no, sa mga booth natin dyan sa MPG, siya po yung may booth doon na may mga halaman din siya actually, ma'am. Oh, meron And din, kung nakikita nyo po sa ating screen, meron po tayo ditong calamansi juice because yan po ang kanyang product. Okay? So, without further ado, let's all welcome Sir Charlie Ucol. Good morning, sir. Hello po. Good morning po. Yan. Sir, baka may mga gusto kang i-shout out. Yes po, shout out po sa lahat ng mga nanonood. Yan, yung mga, lalo na kay Mrs. at saka po kay Baby, AC. Yan.
Andito si Daddy. Hello po. Hello po. Good morning po. Ayan, sir. Welcome po again dito sa Radyo CLSU. So, pwede nyo po bang introduce po yung sarili nyo sa ating mga bitzers? Sino po ba si Sir Charlie behind this agribusiness? Yun. Ako nga pala si Charlie Main Ocol. Kumbaga, senior ko na lang sa Charlie Yes, kasi po. para mas madaling sabihin. So, ako ay isang registered nurse by profession. Pero ngayon ay nag-shift sa agribusiness. Yan. Isa sa mga business nga natin ay yung pagsa-solar, pag-vlog, pag-halaman, and yung baby natin ngayon na sinisimula namin ngayon is itong calamansi juice na. Ayun. Sir, ayun, no. So, were you always interested po in food processing and agribusiness? Kasi ang start nyo po is nurse. Actually, Apo. kumbaga, tawag dito, di ba, naging nurse ako. Nung pagkatapos ko kasi sa nursing profession, ang nagpaaral sa akin bilang nurse ay farming. Yung parents ko kasi is nagbubukid, nagpa-farm. So, nung hindi na ako, parang hindi na nagiging okay yung pag-nurse ko para sa akin, ay naghanap ako ng ibang kakaabalahan. Yun na nga ay yung business. So, napunta na tayo sa farming. Then, nag-start tayo ng kung ano-anong agribusiness. Naging rice miller tayo, nag-farm ng bukid. Pero yung iba, naghihito din. So, nagtanim din ako ng grapes at saka ng mga orchids. And yun nga, medyo, yung ibang business is nagtatribe. So, ngayon, meron tayong sinisimulan ngayon. Ito nga, yung calamansi juice natin. Ayun. So, in connection po doon, no, sabi nyo po, may calamansi juice na nga ngayon na pinopromote tayo. No? Bakit po yun yung napili nyong product? Saan po ba nanggagaling yung mga calamansi na ginagamit nyo sa production? May supplier po ba kayo? Opo. Actually, yung mga supplier po natin, dito lang sa lokal, sa Nueva Ecija, marami kasi tayong tanim dito na calamansi. So, kumbaga, parang hindi tayo nauubusan. So, ito yung unang plus nung paggagawa natin ng calamansi juice. Actually, hindi naman talaga calamansi ang una naming pakay na gawing produkto. So, nung una, in-approach namin ang CLSU, ang pinapaturo namin is tungkol sa tanglad juice at saka sa mango juice. Kasi alam nyo naman, ang produce natin, di ba, ang nangyayari sa atin ngayon bilang farmers, produce lang tayo ng mga, mga naani natin. So, mga crops. Nandiyan na nga yung palay, kamatis, kalamansi, sibuyas. So, number 1 na nga dyan, yun, nakita namin na abundant yung supply is yung kalamansi. So, nag-isip ako na ano ba ang pwedeng gawin para matulungan yung mga farmers kasi karamihan kapag bumabagsak ang kalamansi is talagang sobrang mura. So, kailangan taas natin yung value ng products natin. So, doon na nga natin naisipan na mag-process ng calamansi. With the help of CLSU, syempre. Syempre, shout out po sa ating Department of Food Science and Technology na pinamumunuan po ni Dr. Joel Juvenal. And of course, good morning po. Nag-comment po dito ngayon si Ma'am Je Tayag. Ayan po. Hello, good morning. And from Vergara Donato, good morning po, Novo Squeeze, the best calamansi juice, sabi po. And hello din kay Ma'am Celeste. Ayan, good morning, yes ma'am. Po. Good morning, Ma'am Cel. Thank you po sa panonood. And ayan. So ngayon, sir, na nasa merkado na yung produkto nyo po, how do you feel seeing customers na nag-e-enjoy po dun sa calamansi juice? Actually, happy kami kasi alam mo yung pinaghirapan mo, yung pagod mo, kapag ka natitikman nila, kasi nagpapa-taste test nga tayo, kada baso nga kapag ka lagok nilang ganyan, wow, ano lasa? Palagi namin tinatanong, lasang kalamansi. So, siguro lang. Kaya nga. Tapos maririnig mo yung,
balance yung timpla. Yes, yun Hindi nga siya po. maasim, hindi siya matamis. Talagang Hindi rin matabang. So, hindi talagang... matabang. Opo, talagang tamang-tama Tamang-tama. yung timpla. Kaya masayang-masaya kami. Na Opo. lalo na yung mga nagpapakahirap na gumawa niyan. na yes. si Dade, si Mami, ako, at saka yung isa Okay, naming sir. tao. So, ibig sabihin, family nyo lang din po yung hands-on talagang Opo. Yes. nagpa-process. Yung tigagawa nga namin ng juice ngayon kasi medyo nauubos yung supply natin. Si Daddy ngayon nagagawa sa bahay. Kami Ang sa galing. marketing naman si Mami. Kaya. Ang galing, Opo. tulong-tulong sila. Yes. family. Very sustainable, no? Para Yeah. sa family nila. Ayan. Sir, ano naman po yung mga challenges na naranasan nyo while establishing your business? Actually, sa challenges, hindi tayo mauubusan yan. Yes. Sa lahat po ng business, kumbaga, maraming problema yan na dumadako, especially sa amin. Unang-una, ang pinoblema namin, di ba natuto na nga kami magawa ng kalamansi. So, nung una, siguro first month, wow, ako lang kasi yung unang nagluluto noon. First day, nakaka-50 ako. Second day, 50. Parang ang 50 hirap. bottles, Oo, sir. kasi ako lang mag-isa eh. Ang hirap. Unang-unang problema is labor. Labor talaga. So, kapag wala kang katulong sa isang negosyo, so, ikaw ang gagawa lahat. So, syempre, kailangan humanap ka ng katulong mo. Yun na nga. Tinulungan naman tayo ng parents natin, si Mami, tsaka si Daddy, tsaka yung may isa tayong tao na nakakatulong. So, yun, nagawa naman ng paraan. Pangalawa, oversupply. So, yes. gawa ka nga ng gawa ng juice, hindi mo naman alam kung saan ibebenta. Yes. Naalok mo na lahat Yun. nung kamag-anak, Anak. pinsan, Kaibigan, kababayan. kababayan. Ayun, so isa na naman ding challenge yun. Tapos, pangatlo, supplies. So, sa supplies naman, sino yung pupuntahan mong maganda yung supply? Kasi may nakuha kaming supply. Kunyari, ito sa bote. Ang may nakuha na kami sobrang nipes, mamahal, tapos yung mga kalamansi din. Yan. Yung supplier din ng kalamansi, minsan hindi rin maganda yung demand at yung consistency ng kalamansi. So, doon, buti na lang with the help of hindi kami pinabayaan ng support ng galing sa CLSU. So kapag nagkakaproblema kami sa produkto, kunyari namamali ng timpla or nagkakaroon ng inconsistency. So tinatanong namin kung ano nangyayari. Yun. Binibigyan kami ng advice, tapos dun sa supplier binibigyan kami ng number kung ano. Ito sir, i-check mo kung ano yung pwede nilang itulong. Ayan, kasi kilala nila din yon. Yes. So, nagkakaroon kami ng connection kahit na after nung training. Wow. Ayun. Ang galing naman. Nakakatuwa. And Yes. sir, yung pong farm ninyo, doon na rin po nanggagaling yung kalamansi ninyo? Yes po, meron po kaming tanim, I'll be honest, meron po kaming tanim 100 puno. Wow. So, Wow. alam ko sa mga may-ari ng kalamansian, sobrang konti nun. Kasi, Okay. sobrang Konti pa po pala yun. konti lang yun. For us, okay na yun. Oo, kasi actually kapag naka-harvest ka sa 100 puno, halos nung first harvest namin, 1.5 red bag lang. So, ilang juice lang ang napoproduce. Kaya talagang kailangan namin yung support ng mga farmer partners natin na nagsusupply sa amin ng kalamansi. Sir, shout out naman natin sila. Yes, yung mga unang supplier namin, sila Sir Reggie, sila Ma'am Michelle, sila Sir sa Sangitan. Yan, kumukuha din po kami sa Sangitan, Kabinatuan. Ayan, minsan nakakarating din po kaming Tarlac, sa Cabiao, at saka po sa Mayapyap. Ayan, mga supplier po natin ng kalamansi. Yes. At least from the locals pa Yes, rin, diba? local pa rin. And shout out po sa mga taga San Antonio dyan. Yes, ayan, ang dalawang... Oo. Kami po ang dalawa ay galing San Antonio. Ayan. Ang galing. Ayan, sir. And, sir, aside from calamansi juice, ano pa po yung products na meron po kayo? Sa ngayon, nagpo-focus kami sa processing dun sa calamansi juice. Pero, ewan ko, kung pagka nakita nyo nga pala yung Facebook page natin, tsaka sa YouTube, marami tayong binebenta na business. So, meron tayong pagsosolar, pagbo-vlogging,
pagbebenta ng halaman. Kaya may dala rin kaming halaman. Plantito rin pala tong si Sir. Tapos, yung paghihito sa tarapal. So, nagbebenta rin po tayo nun. So, medyo mahilig tayong magbenta ng kung ano-ano kasi... Pero everything is Sustainable very naman sustainable. diba? Oo, talaga. And yun nga sana yung mag-flourish, no? Kasi talagang ang yaman naman din talaga ng Nueva Ecija sa agriculture talaga. Yes po. Ayun. Sir, ayan, napunta na nga tayo dyan sa business na yan. Kung i-describe nyo po yung sarili nyo as entrepreneur, ano po yung description nyo? Or in one word, ano kayo as an entrepreneur? Yan nga yung pinag-iisipan ko kagabi pa eh. Ano kaya ako kung klaseng businessman? Sabi ko nga. Noong unang naisip ko is, ayan, pagiging siguro matyaga. Matyaga. Kasi, anong tawag dito? Actually, hindi lang naman ito yung business natin. Marami tayong sinubukan na business. So, mayroong mga nagtatribe, meron din namang hindi nagtatribe. Kasi businessman nga, hindi naman lahat nagiging success yung business na sinisimulan. Pero, kung nagiging matyaga ka, magiging porsigido ka, at saka magiging... yung passion mo is hindi nawawala sa farming kasi naging passion ko na nga eh. Kung makikita nyo dun sa ating mga posts, hindi ka bibitaw kahit na maraming challenges. Yun nga yung mga challenges na sinabi natin na dumating, magtutuloy at magtutuloy ka pa rin. Kasi yun din naman ang sikreto sa business eh. Anong tawag dito? Unang-una, kailangan mag-ugat yung business mo para tumagal yung yung pangalan mo sa pagnenegosyo. Tama naman. Kailangan may strong foundation. Yes, yun nga yung nagro-root, sabi nga sir, pag-uugat. So, kailangan mo lang talaga siyang diligan parati. No, para mag-grow and mag-flourish. So, naman tayo papunta. Yes. And very evident naman ngayon, sir. So, yun po, sir, nabanggit niya rin po, no? Sir, we understand na naging part po kayo ng extension project po ng CLSU, particularly ng DFST. So, can you share naman po sa amin paano po nagsimula yung experience na yun? Ayun. Magandang istorya yan. Yes, actually. Parang anong tawag dito? Sabi ko nga, actually last year, na-invite po yung farm namin, yung orchidan. Treasure Orchids pa nga yun last year eh. So, na-invite lang kami. Nakaupo kami dun sa table ng Ride Fest. Sa so, Ride Fest 2024 yes po. Okay. So, na-invite po kami, nakita namin, wow, na-awardan. Ang ganda ng mga business nila. Yung tumatak nga sa akin dun is yung red rice, yung mga purple rice, arroz caldo na, yun, yung mga, may, kumbaga, value adding talaga. So, yun na nga, based dun sa nakita ko dun sa awarding, syempre, sabi ko, wow, siguro pwede kong tanungin kay Ma'am Celaira or kay Doc Celaira na kung paano mag-food process. Kasi pinag-iisipan na nga namin na mag-process nung mango. Mango namin na produce at saka yung tanglad. So, yun na nga, ni-refer sa amin ni Ma'am Celaira yung si Doc Je. Si Doc Je naman is napaka-accommodating din. So, may konti lang tayong letter na ipapadala. Tapos, nag-schedule na kaagad kami ng training. Training agad? Training agad. Nagulat niya kami. naman. So, after nung training, so, marami din kaming sinama na mga kaibigan na farmer. Ayan, hindi lang naman kami kasi mahirap naman kapag tatlo ka lang nagte-training. At least, sinashare namin. So, marami kami nun. May picture kami nun na nag-training nun. Tapos November. Tapos nag-start ako ng production December. Then January, naka-register na sa business yung ating Calamansi juice. Grabe naman. Pero hindi natatapos doon yung, di ba, natapos na yung registration, natapos na yung training. Hindi po natapos doon yung support na binibigay sa amin ng CLSU. Kasi sabi ko nga, lahat ng challenges all throughout, hindi po sila na wala ng support. Napapagtanungan pa rin. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon po. Wow naman. Hanggang sa marketing nga. Yun nga, sir. Tatanungin din namin yun sa'yo. Ayan, sir.
may mga particular na trainings or workshops or equipment po ba na ginamit nyo through the support of the department? Yes po, yung sabi ko nga kanina, yung trainings na ginawa po namin. So, during the training, ginamit natin yung facility noong Department of Food Technology. Doon po kayo Doon kami nag-train. nag-train talaga. Tapos yung mga Grabe yung equipment. Opo. So talaga dito po kayo Dito talaga pumupunta? pumunta kami noon, maagang maaga. Tapos dala namin yung mangga. Ilang kilong mangga ngayon? 100 kilong mangga. Ang dami. Oo, tapos ang dala lang namin kalamansi, 5 kilo. Kaya talagang medyo unprecedented yung paggagawa namin noong calamansi juice kasi hindi siya talaga yung priority. Nung una. Tapos yun pala yung magiging base. Yun yung malaking plot twist. Yun ang plot twist. By the way, hello po kay Ma'am Selaira. Nanonood siya ngayon. Hello, Ma'am. Good morning po. Hello, Bitzers. Ayan. Ayan, sir. Yun. So, ito naman po, no? So, nasabi nyo nga po, may mga trainings and yung equipments na pinahiram po ng DFST. So, sa aspeto naman po ng food safety and product quality, paano naman po kayo natulungan ng DFST at na sure po, no, napasado at safe yung calamansi juice sa market? Yes po. So after during the training, dun pa lang sinasabi na yung tamang pang-handling, tamang pagpapakulo, may mga certain degree po kasi yan tsaka po yung mga certain computation na dapat ilagay dun sa juice natin. At syempre kailangan hand washing lagi. Yes. So after nung training natin dun, in-schedule din po tayo ng online training sa DOST. Then itinuro din po tayo ni Ma'am Je na lumapit dun sa mga government agencies natin sa DOST, sa DTI. So yun, doon binibigyan din po kami ng training tungkol sa GMP, yung mga tamang pag-handling ng produkto para safe po sa merkado yung ating calamansi juice. At ngayon nga po ay ongoing yung pagpapa-approve natin sa FDA with the help of CLSU. Yan, actually naka-visit na po sila sa factory na ngayon pinapa-renovate na kasi sinusunod na natin yung standards para sa ongoing application natin sa FDA. Wow, talagang from the beginning, kahit nung na-establish na, nandun talaga ang help pa rin at support. Ayan. Ma'am, punta naman tayo ngayon sa marketing. Ayan, dahil nabanggit na ni Sir marketing. Excited na rin ako doon. Ayan. Sir, syempre hindi naman sapat na masarap lang yung calamansi juice, no? Kailangan pa rin natin ng tamang marketing for this. So, paano nyo po pinapakayala at pinopromote ang calamansi juice ng Novosqueeze? So, sabi nga, magandang kwento uli. Puro kwento. Yes, so, sir. Pero, anong tawag dito? Siguro marami ring makaka-relate dun sa, lalo na sa mga nagsisimula. Yes, kasi mga small business po tayo, mga magtutulungan. Or, kailangan sundan yung mga yapak ng mga nagsisimula. So, ito, mga tips lang natin para sa mga nagsisimula. So, nung una kasi talagang nahihirapan kami sa marketing. Matitikman nila, nasasarapan, umu-order. Yun nga lang, after nila umorder, Wala. Nagre-reorder, yun nga lang, limited yung scope nung market mo. So, kailangan lumabas. Ayan. So, unang tip doon, kailangan mong lumabas. Ma-advertise. So, nag-reach out kami sa kakilala namin sa STM and Lomart. Yan. Shoutout nga pala, STM and Lomart. Available na po tayo sa 12 branches na STM and Lomart sa mga bayan na sa lugar nyo. Yan. So, available po yung Novosqueeze po natin na calamansi. Tapos, kapag may mga pa-pre-taste, or may anniversary or may event, nagpapa-pre-taste po tayo. Kasi, di ba, yun ang pinakasikreto kapag ka po nalalasahan nila, nasasarapan. Yes. So, panigurado, bibili. Yes. So, paano mo maipapalasa sa kanila yung calamansi juice mo? Sa pamamagitan ng pre-taste. Sensory. Yes. Talaga. So, na natutunan din sa DFST, for sure. So, ayun. Tapos, tinulungan po tayo,
tinutulungan po tayo ng CLSU. Tulad niyan, mayroon pong trade fair po ngayon sa Ride Fest. So, nagpapa-pre-taste po tayo. Marami pong bumibili and talagang nasasarapan. Yes. So, bumabalik-balik. Oo. Kaya, Ayun. Di ba kahapon, sir, kakakuha ko lang ng Kaka-free taste. Yes. Juan, malaking part din pala talaga ang social media. Opo, Yeah. social media So, marketing. hindi pwedeng hindi mawala TikTok, YouTube, Facebook. So, kailangan social Marami presence naman, na yes. sa social media. Ayun. Sir, how about other unique strategies po like packaging design, no? Tapos nabanggit nyo nga po na vlogger din kayo. So, yun yung isang platform na ginagamit ni na Sir. pwedeng ma-market. Tapos, ayan nga, na-invite din sila dito sa trade fair, no? ng Ride Fest. Yes. Oo. Ayun. So, ang dami na siguro. Sir, baka naman. Ayan Oo po. nga. So, in terms of innovation naman po, sir, may plano pa po ba kayong mag-experiment ng iba pang flavors or yung mga value-added products po? Actually ngayon, tinag-testing na ako last time. Ginawa namin, nag-experiment na ako, gumawa uli ako ng mango juice. So, Tayo tigilan ni sir yung mango ayaw talaga. pa rin siyang tigilan. Pero, isinantabi ko muna kasi medyo kailangan pala sa isang business, kailangan may pinofocus ka muna na isang produkto. Tapos, yan, isang tip ulit, kailangan i-focus mo yung isang produkto para ipalakihin. Tapos, kapag ka-establish na siya, hinahanap-hanap na, mayroon ka ng mga tao na tutulong sa'yo mag-market, magtinda. Tapos, kapag ka okay na yon, pwede ka nang magdagdag ng produkto. So, isinantabi ko muna, inaayos ko muna tong calamansi juice, pero in the future, magkakaroon po tayo. Hindi ko pa kakawalan yon, yung mango juice natin, yung tanglad, malunggay, ayan, iba't iba. Kasi marami rin po kami talagang tanim na mangga at malunggay. Yes. Ang alam ko sa bandang San Antonio, ang daming manggahan talaga doon. Mangga. Opo. Kaya, kailangan gawan din natin ng yes, juice at saka yung talagang continuous improvement and innovation. Opo, tsaka with the help of si Fran. LSU pa rin. Kasi isasabihin ko na rin na full package talaga yung binibigay na help. Hindi lang kasi sa marketing, pati sa labeling. Labeling Sila and nga din all. pala. Opo. Ayan, ginagawa na namin ngayon ng bagong label yan. So, Wow. para in preparation pa rin dun sa FDA, approval. Yan. Opo. Ayun. So, sir, sa dami naman ng competition sa beverage industry, no? Ano po sa tingin niyo yung edge ng calamansi juice niyo? Yan yung medyo mahirap Ito sagutin. yung pang Miss Universe. Mr. Universe. Pang Mr. Calamansi Na- 2025. Ayan. So, unang-una, ewan ko kung actually, lahat ng calamansi juice po na matitikman natin is masarap naman. So, ang pagkakaiba na lang dun sa lasa, sa timpla, kasi may iba-ibang computation po yan. Yung iba matamis, yung iba maasim, yung iba tamang-tama, yung sa atin niya, tamang-tama. Pero yung parang pinaka-edge na nakikita namin is yung walang aftertaste. Oh. Yes. Totoo. Walang aftertaste. Opo, yung calamansi juice po natin is pasteurized, dumaan sa pasteurization, and pure calamansi extract po yung gamit natin. Wala po Ayun. tayong gamit na flavoring at saka food color. So talagang fresh calamansi po ang gamit po natin sa paggawa ng ating calamansi No juice. preservatives. No preservatives. Yan. So, ang dami natin. ang dami. Sir, no? When life gives you calamansi, Opo. squeeze it. Oo, di ba? Make a calamansi juice. Yes. Oo. To squeeze your success. Ganon talaga siya. Ayan. So, sir, ang daming nakikinig sa atin ngayon for sure na mga bitzers natin and mga future entrepreneurs. So, ano naman, sir, yung advice nyo sa kanila kung gusto nilang pumasok sa agribusiness or food processing? Yan. So, kapag gusto nyo pumasok, masasabi ko lang, magtiyaga. And, pinaka-importante pala, bago kayo pumasok sa kahit ano pong business, especially sa agribusiness, is mag-training and pag-aralan yung Tama. business na gagawin nyo. Kasi, naranasan ko na yan eh. So, kumbaga, minsan meron akong pinapasok na negosyo na hindi ko napapag-aralan.
nag-invest ako ng medyo medyo may halaga. And kapag kasi hindi ikaw yung hands-on na gumagawa dun sa business mo, hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo dun sa business mo. Naghihintay ka lang kung magbebenta ka lang, pero hindi mo alam kung paano pinaprocess. Nakaasa ka lang dun sa tao mo. Pero kapag ka nag-resign yung tao mo, paano na? So, kaya sabi ko nga kanina, nagsimula ako lang mismo yung gumagawa ng calamansi juice. So, kapag ka nawala man yung taong tumutulong sa'yo, yung mga tauhan, kasi hindi naman natin popursue yung mga ganyan na nagkakaproblema sa tauhan kailangan ikaw mismo kaya mong gumawa dun sa negosyo mo para hindi ka aasa sa kahit kanino. Ayun. Kumbaga, parang ikaw yung secret recipe ng sarili mong business. Dapat ikaw yung may alam ng lahat. Kasi tama nga, pag iniwan ka nung tao, pinagkakatiwalaan mo sa business. Tapos nakuha na niya, siya na yung gagawa. Meron na siyang sariling business. May competition. Shady no? Ayun, so nabanggit na, siguro yun yung pinaka-importanting lesson na take ni Sir na dapat mag-seek ka ng professional help bago mo pasukin yung business. Especially kung alam mo naman na may malalapitan ka. Yes. At saka, gaya nga ng CLSU. Actually po, yan ang aim talaga ng extensions natin, di ba? Tama. Ang tumulong sa community. Ayan. So, Sir, how do you define success sa inyong journey po? At paano ang susunod na goals nyo para sa inyong business? Actually, maraming meaning nga ang success, pero nakadepende yan sa tao kung ano yung measurement ng success. Pero sa amin, siguro ang short-term goal namin is yung FDA licensing. Yeah. So kapag ka, so kapag ka na-achieve na namin yung FDA license na yan, so doon na nga magpo-flourish. And for the long-term goal, export ang tinatarget natin. Opo. Ayun, ang galing naman. Oo. And yun, Sir, kung may isang value or mindset na dapat dalhin ng bawat batang entrepreneur, ano po yun? Sabi ko nga kanina, ito kasi palagi yung secret recipe, sabi ko nga, secret recipe natin, kailangan mo lang maging matyaga. Porsigido ka dapat sa ginagawa mo. And ito pala, isa pa na, kailangan kapag kunyari, isa ka palang student. Kasi marami na ngayong mga student na nagbi-business Kailangan ay matuto kang magsimula bilang maliit. Bilang maliit na nagne-negosyo. Kasi yung iba gusto malaki na kaagad Gusto ko na kaagad yumaman. Ganyan palagi ang motto ng iba. Pero, ang mabilis na pagyaman, mabilis ding nawawala yan. So, mas maganda, kapag ka nagne-negosyo ka, i-aim mo na unti-unti kang lumalaki. Magsimula ka sa maliit hanggang sa unti-unti kang lumalaki hanggang sa hindi mo na malaman kung gaano ka nakalaki. Yun yung mindset, i-set nyo na slowly but surely yung process. Kadalasan kasi ngayon gusto yung parang mabilisan. Instant. Yes, instant. Tama. Kaya, ayun. So, Sir, So, sa bawat episode po kasi namin, dumadaan po lahat ng guest namin or mga Bitsperts sa Fast Talk or tinatawag po namin Bitstalk. Parang boyabunda pala. Yes, opo. Papunta na po tayo dyan. Ayan, Sir. All you have to do, Sir, is to answer quickly. Na wala naman na pong ibang explanation. Opo. Pero nasa inyo naman po kung gusto nyong i-explain. But may time pa naman. So, ito, Sir. Fresh or processed? Processed? Processed. Juice or coffee? Juice, syempre. Calamansi juice or mango juice? Mango juice. Mango juice talaga. Abangan nyo yung i-release naming mango juice. Pero, second to that is calamansi. Ayaw talagang bitawan yung mango Eto naman, Sir. Sweet or sour? Sweet. Profit or passion? Passion. Passion. If not agribusiness, what career would you have chosen? Nurse ako sa UK ngayon. Siguro ko hindi ako nag-agribusiness. Ayun. One word to describe CLSU. Supportive.
Very supportive. Nice. Supportive. Ayan. And speaking of that po, no, nag-comment ang CLSU Department of Food Science and Technology. Maraming salamat, Hacienda TNC. Congrats Thank you din po. Thank you. Ayan. So, sir, pwede po kaya nating ipakita, no, Oo. yung Yung- product. Yes, ng Since calamansi. we still have time. Tapos, ayan. Novo Squeeze. Novo Squeeze. Sir, saan pala nanggaling ang Novo Squeeze na pangalan? So, dun sa word natin, tatlo kami nag-isip niya, si Mami, si Dade, tsaka ako, tsaka yung mga kapatid ko din. So, siyempre, Nueva Ecija is Yes. Novo. Novo. Tapos yung squeeze, yung calamansi. Pero sabi ko nga, ongoing tayo ng application for FDA, magkakaroon tayo ng rebranding sa susunod. okay. Pero hindi naman nalalayo. Nob Squeeze naman. Okay. Opo. Ayun, parang So, tatak Novo Ecijano Opo. talaga. Yes. So, and Ayan. that's all about the squeeze of success. Yes. Yan ang ating episode 21. Sir, thank you so much po, no, Thank for you din accepting our invitation. And saktong-sakto, no, congratulations na rin po. Congrats na po agad. Agad-agad. At ayun po, Opo. tomorrow ay awardan si Sir. Ayan. Nang mananalo kaya akong house and lot. Opo. May lupa po. Lupa po. Opo. Na Lupa. pwedeng Nasa- pagtamnan ng Sa Ng kalamansi. kalamansi. Kasi nga, when life give you kalamansi, squeeze Squeeze it. it. Okay. Baka maging ano nyo na yan. Sa ating mga bitzers, Yes. paki-hashtag naman po. Hashtag squeeze it. Squeeze it. Ayan. Thank you once again, Yes, Sir Sir Charlie. Ayan. And sa lahat ng bitzers, no, na nakikinig today, thank you so much. And abangan nyo po ang ating mga next episodes dahil marami pa tayong kwento at information na ibabahagi. Again, catch us every Thursdays at 10:30 to 11:30 only here at CHSI Bits, where ideas are discussed and explored. And again, I'm your Sarah G. And I'm Flor Samera. And see you next time, Bitzers. Thank you po. Tara halika na tayo sama-sama sa ating radyo. I-tuning mo na, kumilos ka na hanggat maaga. Gumalaw-galaw, bumangon na sa kama. Di pwedeng malate, pagpasok sa eskwela, sa trabaho, sa office, sasakay ka pa. Simula ng sigla, radyo ang kasama, makinig makisalo, makibarkada. Dito sa aming radyo, Radyo CLSU 107.3 Radyo CLSU